We will start now our briefing dito po sa The Royal Manday Hotel. Maraming salamat for coming over dito po para sa ating Davao Peace and Security Press Corps. And joining today's briefing, makauban na to first time at kakaupo lang din ng ating hepe ng Traffic Enforcement Unit. 2 weeks pa lang daw si Sir, dito po si Police Lieutenant Colonel Christian Antonio Garcia. Sir, good morning po. Hi, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa atong mga viewers. Good morning sa tanang katauhan sa Davao City, sa mga naminaw karon o diadiri karong adlaw. Mayong buntag tan. Okay, si Sir galing po siya sa CIDG 11 bago po na nag-DCPO. Pero first ni mo nag-DCPO, sir, no? Ngayon lang. Yes, ma'am. First time ko po. Okay. Pero CIDG 11 naman, so Davao Region pa rin. Before, ma'am, nag-CIDG 11 ako, nag-region CIDG 12 from North Cotabato Province and the Sultan Kudarat. Then from CIDG 12, CIDG 11, Community PCR, and then CIDG Compostela Valley or Davao de Oro, and then dito na po. Okay. Sige, sir. Welcome, sir. Ug dabudubuhan na ito pangutana si Sir Onya para mo tagam. Dabuduhan para sa tagam. Captain Hazel Tuason at his folks at DCPO, ma'am. Good morning. Good morning, Ma'am Ruth. Good morning sa tanan. Sugat tingog sa mic, Ma'am Ruth. Good morning sa tanan. Mo lang na siya, unya na lang. Okay, thank you, ma'am. Nag-iisa ka palang babae ngayon. And nandito po yung Deputy Station Commander ng Coast Guard Station Davao, and si Patrick John Domingo. Good morning, sir. Welcome. Ma'am, no, akong i-acknowledge ang ato mga kaubanan diri karon sa press briefing diri sa Royal Manday Hotel. Ma'am, sir, good morning. And sa ato ang media partners, good morning sa ato ang tanan. Okay, thank you, sir. And of course, medyo hindi natin nakasama last week. And dito po si Major Bedgado at atong DPAW Chief, spokesman sa 10th ID. Sir, good morning. Maayong buntag, Davao Peace and Security Press Corps, sa panguna ni Ma'am Ruth, atong presidente, then sa tanang mga media practitioners ug personalities nga nadiri. Maayong buntag sa tanan. Mayong buntag, sir. Okay, thank you so much. Ato nang sugdan. Sige, announce na ato atong peace and order, ma'am. Hazel, ma'am, paingon na ta sa Kadayawan Festival. Yes, sa mga to ang Davao City Police Office, Ma'am Lois, andam na for the Kadayon Festival 2025. And ang ato ang sa akong gingon, ma'am, na ay 6,990 personnel from Davao City Police Office, composed of PNP, DCPO, Police Auxiliaries, and Force Multipliers. Atong ikuan ma'am, pasalamat tadaan sa suporta sa ato ang Force Multipliers, ma'am, no, kasi yung aning nga event is naagin sila kanong nga mag-assist sa ato ang Davao City Police Office. And also, ma'am, sa ato ang mga Police Auxiliaries nga naa kanunay sa ato ang DCPO, PNP, nagpasalamat sa suporta from the local government units sa ilahang paghatag sa mga Police Auxiliaries sa ato ang 19 police stations and sa ato DCPO. And ang ato ang mga programa sa Davao City Police Office, ma'am, nagpasalamat sa mga stakeholders, especially sa mga activities sa ato ang DCPO Revitalize Police sa Barangay. Nakita nato sa social media, ma'am, no, sa ato ang DCPO Facebook page nga nakano ni ato ang mga stakeholders nga andam mutagana, ma'am, no, sa mugmutabang sa mga projects, sa mga quick impact projects sa ato ang DCPO Revitalize Police sa Barangay, like tribal hall, mga daycare centers and other projects nga mahatag nato dayon sa ato ang mga kaisuonan nga naa sa mga GDAS areas, ma'am, no, nasa mga diblib nga lugar nga kailangan i-assist dili lang sa ato ang mga barangay officials, ana kanunay mga ato ang Davao City Police Office Revitalize Police sa Barangay, dili sila angay mahadlok, ma'am, nga magduol sa ato ang kapulisan nga naa sa mga bukid nga lugar, naa sa mga diblib nga lugar, kaya naa sila diha para motabang, mo-assist, na sila diha isip tulay, ma'am, no, sa mga problema sa ato ang mga kaisuonan nga nakailangan og tabang ngadto sa ato ang gobyerno. And nga ato ang DCPO, ma'am, pinanguluhan sa ato ang Acting City Director Police Colonel Manan C. Muarip, ma'am, nakita nato, ma'am, no, kung unsa siya kaaktibo, ma'am, no, sa pag-monitor, especially sa ato ang simulation exercise, ma'am, nga usahay sa isa ka adlaw 8 to 10 simulation exercises nga mga buhaton sa Davao City Police Office, ma'am. Dili lang ni purpose sa ang 5 minutes response time, ma'am, dili lang na siya purpose para paspas ang pagresponde. Napo na siya diha, ma'am, for crime prevention
and police visibility. So ang ato lang gyud diha ma'am no nga kung naay makita nato ang kapulisan sa ato ang pampubliko lugar kung naay problema, itap lang nila ma'am ug duol kung sa ilang problema para makahatag tag sakto nga aksyon o solusyon sila mga concern po ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. Sir Ruben Gado, what about, sir, sa ato ang tent ID area, sir? Una sa tanan, naanan ta karon sa ika-48 ka adlaw, no, since the apprehension sa last remnants sa SMRC sa Agusan del Sur, no, 48 ka adlaw nga nagpabiling 0 NPA ang ato ang tibuok Joint Operational Area sa 10th Infantry Division. Naghatag sa ato gigayon kining ani nga mga panahon nga makapag-focus ta samot sa ato ang mga other sustainment operations like sa pagtutok sa mga livelihood o sa mga status sa mga ICLIT benefits sa ato ang mga former rebels. And at the same time, dako ni siya nga higayon nga ma-maximize pud nato ang ato ang mga civic actions, activities under sa mechanism sa LCAC, no? Like mga massive awareness campaign sa atong mga kabatanunan, no, mga livelihood trainings like sa ang 18NIB na sila gikandak sa mushroom and spawn production, no, ug uban pa nga mga naglahi-lahi nga outreach programs ug civil military operations nga mga activities. So dira ta maximize karon sa ato ang campaign to sustainment. At the same time, gina-finalize nato ning pag-rationalize sa ato ang campaign pod sa dihang pag-transition nato sa internal security operation into comprehensive archipelagic defense operation. Again, sugod karon nagpabilin ug dudugay na ta insurgency free ang Davao region, but in terms of the presence of a single NPA sa ato ang lugar, since June 13 we don't have any armed threat groups, no, with respect to Southern Mindanao Regional Committee and other neighboring nga mga communist terrorist groups like North Central Mindanao Regional Committee and Northeastern Mindanao Regional Committee, kung asa mo ni ang mga pinakaduol nga mga armed threat groups sa ato ang region. But tungod sa ato ang mga deployments, no, like mobile community support sustainment teams nga mga sundalo ra gihapon nga nagpabiling nga nagatuyok-tuyok karon sa bukid, naatay 57 actually ka platoons, no, nga mobile community support sustainment teams nga nagatuyok-tuyok sa bukid for deterrence and of course para ma-facilitate ang pagpakusog sa ato integrated territorial defense system. Mao nang maglisod pud og sulod ang katong akong naisgutan nga duha ka neighboring nga mga regional committee sa NPA. So that's all, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Okay, dinit sa ato ang from land to sea, naakaroon from land to water. Yan, waters. Naakaroon sa Ensign Patrick John, sir. Anong pinagagawa ng Coast Guard ngayon, sir? Sa karon ma'am no, natay naitabo nga drowning incident, duha ka buok atong mga niaging adlaw ma'am no. Kaning sa July 26, 2025 natay naitabo nga drowning incident diri sa may Pepsi Beach Resort, Barangay Dungoy, Talungo, Davao City. Ug based sa atong investigation, no, nailhan nato ni si Rixel Galos, 17 years old, ug usa ka residente sa Purok 3, Baguio Shiro. Ang naitabuan ni is kaning nag-family outing ni sila, tapos na siya nakita nga duha ka bata nga nalumos. Tapos karon iyang gi-attempt nga i-save ang katong duha, but unfortunately kusog ang balod. Igo ra jud siya nakahatag og kaning salbabida or life-saving equipment. Then immediately natawagan ng ato ang tropa sa Coast Guard. Immediately naka-deploy ni og tao o nag-conduct ni og search and rescue operation. Ang kaning operation namo is nagdugay ni og 3 ka adlaw bago nato na-recover. Na-recover nato ang biktima no atong July 28 mga bandang alas 5 sa may vicinity waters sa may Fishport, Turil, Davao City, o dayon-dayon na to ang gi-turnover sa pamilya. O katong ikaduha po na itong drowning incident no, nga naitabo sa vicinity waters of Cadato Beach Resort sa Barangay Dumoy.
Bali, ang nahitabuan ni is, ang bata is si Adrian Sean, 7 years old, o residente sa Barangay Kamansi, Turil. Ang nahitabuan ni is, na wala siya nabantayan sa iyang ginikanan ba. Tapos karon nalumos, then pagka mga alas 11, nakita ang lawas aning bata diri sa may shoreline lang gyapon sa beach resort, unya nakatawag dayon or naka-coordinate dayon sa ato ang 911 o gidagan dayon sa ospital, but unfortunately na-declare jud siya nga dead on arrival sa ospital, o mao lang to ang update sa karon. Okay, thank you, sir. I think si Lieutenant Colonel Garcia is ready to report to us no ang nahimong accomplishment ng traffic enforcement unit. Sir, it's your time to shine. Go ahead, sir. Yes, ma'am. Good morning. Road cross incident from January to June is my report. Sa number of vehicles involved is 4,864 from January to present. Ang ang private niya is 37%. Ang motorcycle is 21%. And ang truck is 10%. Now, I proceed to the severity of incident. Yung damage to property is 83%. Minor physical injury, 14%. Ang serious physical injury is only 2%. And ang isang may homicide na 1%. Main cause sa mga accident is, of course, the human error, which is 96%. Vehicle defect is 2%, and road defect is 2%. Sa driver error, inattentive yung 48%, highest percentage po siya. Now, sa mga time na mga pangyayari, yung time of incident is usually, ang pinakamalaki is yung 2 p.m. to 4 p.m., which is 14%, and the lowest is 2 a.m. to 4 a.m., and 4 a.m. to 6 a.m., which is only 2%. Now, the highest risk area where road crash usually occur, number 1 is ang yung Carlos P. Garcia, yung next is the MacArthur Highway, the Kabantian, which is 4%. Yung Carlos P. Garcia pala is 19%. And MacArthur Highway is 7%. Kabantian, 4%. Panakan, 4%. And the Maa Road is the 4%. Now, the comparison, January to June, from calendar year 2024 to 2025. Noong 2024, we have 1,998. While in 2025 to present is meron na tayo ngayong 2,598, which increased more than 30% in period. January to ngayon, yung sa 2025. Itong sa last year, 1,998 lang. The whole year. Whole year, 2024. Pero yan, wala pa tayo natapos sa ano. Wala pa natapos yung 2025. Nag-increase na siya ng 30%. Umabot na ng 2,598. Ngayon lang to, hanggang ngayon lang to ha. Sa July pa lang to, wala pa maabot yung December. Mas marami ngayon. Nag-break ng record. 30% nga ngayon pala. So, pagkatapos ng 2025, aabot pa to siguro sa 40 or 50% pa siguro. So, the next is number of vehicle involved is 3,900 last year. Ang ngayon naman sa 2025, from January to present, is umabot na tayo ng 4,864. Ang increase siya ng 25% increase.
Okay, so kompleto. Ayan, so na-shock lang ta sa data sa grabe kadaghan na yeah. Awa pa ilapot ng gabi. Okay, so first question, Mando, and then si Mike. Ako si noon sa ako si Ensign Domingo. Sir, although layo man kita sa Pacific Ocean karon sir no. Nga karong panahon na o wala man kita nakatubang sa Pacific Ocean pero naabay operation na ginabuhat karon ang Coast Guard Davao Station no para for example ma-prevent tong mga possible na tsunami no after sa katong kusog nga linog sa Russia kaganiya. Sa karon sir no, gi-maintain na to ato ang visibility sa ato ang kadagatan no kay para anytime nga may tabo nga mga inga naman makaresponde dayon ang Coast Guard Station Davao sa ato ang kadagatan. Right now ba sir, unsa ba ang status sa ato ang kadagatan? Sa karon man okay man ang panahon katong mga niagi medyo balugto pero mao to nga nagdaot ang panahon amo ang i-intensify ang ato ang mga pre-departure inspection sa ato ang mga barko nga mulayag kay para ma-ensure nato ang safety and security sa ato ang mga katawhan nga gagamit sa tubig. So karon sir, okay pa to. Sa karon sir okay man sir. So wala pa any kan ba sa border wala man ta na labot ito sa katong atubangan sa Pacific Ocean. Wala pa naman sir. Anyways, kang kay Sir Garcia. Sir, based sa data na imong gi-present kaganiya, medyo daghan jud no, daghan ang mga road incidents. Unsa pa usually ang is it still human error or mechanical error? According sa data nga akong gi-present kanina, ang pinakadako jud is ang human error which is 96%. Ang vehicle defect 2% lang ug ang road defect is only 2%. So, kung human error, so unsa ba ang posibleng kung nani nakainom ba ang driver or apil ba dira nga nakainom ang driver, nakainom og liquor, tas nakainom og tambal or katulgon? Usually ang mga nahitabo niya na sa human error na uban ka ng stress kanang kuwang sa pahuway, overdrive na gani nga long drive, and then naiuban mag cellphone, naiuban kanang ay kuan jud niya kanang ugali jud niya nga siguro mag cellphone ngon ana nga basig nag-drive unya kaning dili pud mosunod og traffic rules mao jud na siya ang importante discipline jud. And then kasagaran sa mga nabangga sa is nasa City Garcia Highway no, which is dili man ginaingon na killer highway pero nagi dira kasagaran ng kaning disgrasya. Unsa kay possible dara kay murag daghan nagareklamo pud ang mga motorists na more on road road problem. So mo bitaw na sir nga naatay kuan nga road defect naa diha is only 2% lang 2% 2% lang sir ang problema lang sa atong kadalanan kay mura gipangkuan man gud siguro na ang naidalan nga gipangayo pero gitabunan gipangkuanan madayon repair dayon ba. Pero sa tao jud siguro sir sa kuan jud kay ang ato ang 96% jud siya ang tao jud ang driver jud mismo ang problema dili ang dalan. So more of kaning recklessness or imprudence. Yes sir. Kaning kwan sir no kay di ba kaning kwan man ta tawag kaning deputized man ta sa LTO para Yes, sir. sa anti-drug and driving implementation. Padayon ba gyapon nato nang ginabuhat? Yes sir, actually sa karon sir we have an ongoing seminar with the LTO. Mayroon tayong mga more or less mga 100 police officers nga naa ngayon sa LTO nagsiseminar kasama ako doon. After here babalik ako doon kasi hindi pa ako familiar sa mga traffic rules because I am from the CIDG from kung yung crime lang again sa upper. So wala pa kayo idea so I need to enhance my capability, ma-educate ko regarding the traffic rules. Lalo na sa mga balaod sa batas trapiko. So kinahanglan namo nga among ipatasan namo ang among mga nahibaw-an sa traffic kay lisod kay sa nga tanan nga mosulod kag gubat wala ka kay bawod si mo ato. Ongoing ba yung mga anti-concern ng kaning yung pagbantay sa kalsada? Sir? Yes sir, ongoing na siya sa dili na siya mawala. Yung lalo na ngayon yung pinapaano sa amin yung
mga maingay na mga tambutso Bora-bora. o bura-bura yung speed limit kinahanglan i-implement yun na siya kay usa na siya nakakos og kanang accident kanang overspeeding. Oh, okay. Thank you, sir. Kay Major Gado. Sir, kamusta ang inyong mga kwan karon no? Since pa naman kita no, wala naman kita nakatutok kita. Kamusta ang inyong pagkuan no karon sa tawag na kanang sa inyong mga people's organizations, kumusta ang ilahang mga livelihood programs karon? Especially katong mga former rebels na people's organizations ano or katong mga masa. Actually, sir, no, naatay, ano ron, no, sa tuang people's organization, ako na lang ng basahon, naatay 943 ka people's organization. So, under ani na ay 398 ka basic ang iyang categorization, then 275 o kining ang atuang intermediate o advanced nato is 270. So importante ni siya nga mga figures. Ulito na ko 398 sa basic, 275 o 270 no ang advanced no. So kani nga mga figures nagdetermine pod kung unsa ang level sa ilahang or status sa ilang pagka-POs, in particular gyud ang ilahang livelihood no. So diri ta magtanaw kung atong tanawon nara sa more or less 270 no ang it's either federated o nakakita na gyud ang mga ilang mga livelihood no nga ano sa ilaha. So as a POs ni siya no but isa pud manggod sa interventions nga mahatag sa ila is katugid mismo sa ilang ICLIP benefits no. Tuloy-tuloy man ang atong intervention although actually dili na ni siya sa purview sa military sir no but good to hear nga na pangutana siya sa MOA para if ever ang right concerned agency matutukan gini siya. Actually kami lang ang usahay mabalikan sa ato ang mga POs kay mostly kita magud ang nag-organize or even nag-establish or nag-reorganize or reactivate kay ang uban dira mga dati na siya nga mga organization ang uban pagidra underground mass organization pagyod atong re-establish into kanang ga-support na siya sa mga program sa atong gobyerno or ma-reorient or ma-redirect. So in short, naadira mostly sa ilaha kita gid ang naga-organize through sa ato ang mga sundalo sa una kung makahinumdum mo nga pula pa ang tawag na infiltrated pa ang mga barangays. Number one nga prerequisite para ma-clear ang barangays maka-establish ta og people's organization. That's the reason nga kining sila even until now sa ato lang gihapon sila usahay magpatabang through sa ato mga line units, battalion and companies no sa field. So paningkamutan na to kung naay pondo available or available ng mga funds ang mga agencies like Department of Agriculture or DOLE gatabang paganita even sa paghimo og project proposal. So with that, sa tanang effort na to, we have the numbers nga 270 lang gid ang katupa sa 943 ka mga POs na to ang maingon na to nga stable na gid ang ilahang pagka-people's organization. So since related man ni siya nga topic sa POs, ako pong hisgutan nga sa 3,919 nga mga FR since 2016 sa Joint Operational Area sa 10IB, naatay total number of pending assistance no sa ato ang mga FRs 347 lang. So ana pud kanindot na siya although daghan siya tanawon but thinking 3,919 na siya kabuk na FRs naara tay 347 nga pending no 166 diri sa kanang immediate assistance nga kanang inig-surrender pa lang nato 15K supposedly na ilang madawatan sa DILG package of assistance 110 sa livelihood o kining sa ilang mga firearm remuneration sa high-powered firearms na tay 231 nga wala pa nahatag og 54 sa mga low-powered. Na siya mga corresponding amounts no 50 mil sa livelihood o sa mga firearms magdepende sa kalidad sa pusil o sa So dira sir nga level gina-update ta mo but ang ilahang gyud ang paunsa ni sila ma-address is lahi gid nga agency ang concern ani.
So pero ang inyong concern is yun sa niyo pagkuhan nga para mapabilin sila no. Unsa ba kamoy naga-refer if ever na sila problema? Mahulog siya nga ana, but dili na to na siya i-alsahon no sa part lang sa nga ang military dapat masayod ta nga kining pag-supervise sa ano na diri ang UPAPRO, na diri ang LGU, ang DSWD, sila actually naghatag og mga sustainable livelihood program or SLP ug other nga mga agencies. Tinabangay ni siya kay under sa LCAC naman tay kanang sa mga clusters nga naay convergence og sa mga functions ug sa efforts. So mahulog siya nga whole of government approach or whole of nation approach. But katulagi ako sa akong explanation kanina, ang una gid nga maduulan sa mga people's organization na to, FRs, ang mga sundalo sa ground kay at the first place sila ang nag-organize, even ang naghimo ana sa uban nga mga membership, no, mga bylaws o mga project proposals na participation ang atong sundalo. But para ma-maintain na siya, although dili na siya mo ang concern supposedly, but naga-deploy tawag atong gitawag nga community development teams. Regular soldiers gini sila nga naa didto naga-monitor, gabisita, pati sa mga tindahan usahay magkapi-kapi lang kung pwede masilip ang inventory sa ilang general merchandise kay maningkamot jud nga ma-supervise sila, although dili gid nga makialam na gyud ka, but para makita lang nimo kay isa pug ka sa nitabang nga ma-award na siya like mga 500,000 worth of general merchandise ng mga baligya. So mahimo na noon kang brag na pug kay responsibility gamay nga ano nga ma-check na siya even sa kanang pag-harvest sa mga livestock no, sa manok, sa mga tilapia. So makatipid na usahay ang mga PO sa labor kay ang mutabang mo harvest ang mga sundalo na pod. So naa siya regular in every PO's clustering, naa siya community development teams nga gipabiling ginato na sila nga naga-monitor ana sa ila. Okay, salamat sir. Kay Ma'am Hazel. Ma'am, grabe ka kugihan ng ato ang city director karon no, nga maghalos taod-taod no, sige gawas para mag-monitor. Right now ma'am, unsa ba ang mga kuan karon no, lain pang mando sa tuang city director no, especially sa tuang mga police stations no, kay murag maulaw kung kay PDDN pa mahiyan naman kayo no. Nga dili siya ra sige suroy tapos ang ubang mga station commanders dili makita sa mga police stations. Yes sir, sakto na sir no. Sa giingon sa ato ang acting city director sir, kuan gid siya magsuroy-suroy gid siya sa tanang station sir no, diri sa ato ang DCPO para makita niyo kung unsay mga problema, unsay mga especially sa mga discrepancies during sa pag-conduct, especially sir sa ato ang simulation exercises. Sa ato ang CIMEX sir sa ang tanan nga police station dapat na ay mga scenario sir no nga makita ang ato ang city director kaya para makita nato within 5 minutes response time makuha ba sa mga police station. And so far sir sa mga gikandak sa ato ang city director sa simulation exercises nakuha man sir no in less than 5 minutes nakuha man sa ato ang mga police station. And during sa pag suroy-suroy sir sa ato ang city director sa imong giingon sir no sa gani alauna na sa kadlaw mabalik ng ato ang city director sa ato ang DCP headquarters kay para masiguro gyud nato nga ang kapulisan sir especially during night time is naagid sa gawa sir no makita, and especially those areas nga na mga reported incidents. So mao na ginapapukusan sa ato ang city director sir kay sa iyang first day pa lang ginapapresent na niya ang tanang police station commanders kung asa tong mga areas nga daghang na ay mga insidente. Then kung sa mga orasa, mao to iyang ginapamukusan para dili na ni mahitabo pa silang area nga daghang incident anang mga orasa anang lugara na mga strategy sir no ang ato ang city director nga gipang tudlo sa ato ang mga station commanders. And so far sir sa based sa monitoring nato sa 8 focus crime nato sir, usay gani sa paglingkod sa ato ang city director tud karon na mga adlaw nga negative ang ato ang 8 focus crime. Gumikan kana sir no kay daghang tag mga kapulisan nga makita sa kalsada kay anytime sir magpatawag ang ato ang city director og kanang simulation exercises. So magpabuhat siya na sir so makita nato mga kapulisan nga active diya sa mga kalsada kay anytime sila tawagon sa ato ang city director nga sila ang act ani nga senaryo nga gihatag sa ato ang city director usually. So from time to time, kada police station dapat na CIMEX every week, tama ba? Yes sir. Dili gani every week in a day siguro usay gani sir mabutong pulo ka CIMEX ang ihatag sa ato ang city director. And makita na nato sa ato ang DCPO Integrated Command Center. Live na siya sir. Nga ipakita sa mga stations kung ansa nila gihatagan og kanang responde ang katong senaryo nga gihatag sa ato ang city director. Okay, thank you ma'am.
Good morning kay Sir. Ano lang kay Colonel Garcia. Sir, clarify lang ako, consolidated na tong data nga 30% nga increase. Unsa man to sir? PEO lang to or appeal na ang apprehension sa LTO and CTTMO? Road cross incident lang sa tanan ko. Yun na nga, sa tatanan sa na ni sa ang data sa whole Davao City. Ah, okay. Sige sir. Salamat. Maunang sir. So, Sir Patrick, Sir, baguhay lang nagpagawas og advisory ang Don Marcelino nga nag-advise ilang residents nga dili sa maligo until 5 p.m. tungod ani nga minor C advisory from the FIVOX with regards to the katulinog lagi sa Russia. Diri pa sa Davao, since apil ang guding Davao del Sur, Davao de Oro, ug katinggilit ato ka mga lugar sa Davao region, nabay pahimangno ang ato ang Coast Guard. Bali sa buwa ma'am no, nag-release pud may og sea travel advisory ma'am no nga ang ato ang mga manlalayag sa dagat is mag-take sila og extra precautionary measure para maiwasan nato ang mga maritime incident nga may tabo diri sa ato ang kadagatan diri sa Davao City ma'am. Pero wala siya specific na sir no, nga bawal maligo sa ning-ani nga orasa kay Wala pa naman ma'am. okay sir. Sir, another question lang, sir. Kaning drowning incidents nato, na ba'y significant increase ang atong mga drowning incidents diri sa Davao City kay murag ubay-ubay na pud ug sa Luzon kaning mga nangalimos? Para karong bulan na ma'am, karong July ma'am, natay na itala nga duha ka drowning incident nga nahitabo diri sa may Turil, Davao City ma'am no. Natay additional na safety measures ka o unsa bay lakang karon sa Coast Guard Davao? Bali sa karon ma'am, pahimangno na mo sa katawhan regarding diri sa pagligo-ligo og dagat nga iwasan nato maligo sa kaning mga beach na dili accredited nga walay life-saving equipment, walay lifeguard or first aid kit kay isa ni sa mga dahilan na magkaroon ta og drowning incident. Parehanin sa mga bata nga dili mabantayan tapos karon walay makarespondi dayon o dili magtawag sa Coast Guard or sa 911 ba o ato abong i-remind ning mga daga-inom-inom nga mga tao nga galigog dagat nga mag-ano sila og ganing body system kay para during sa mga incident na dayon makatabang sa ilaha. Mo lang dumang. Thank you, sir. To Sir Christian. Sir, good morning. The record you've mentioned, sir, nga between 2 p.m. to 4 p.m. ang natala na itong highest percentage nga usually naagid diha ang mga disgrasya mahitabo. What could be the interpretation, sir? Nganong ana nga mga oras sa Kani manggod nga 2 p.m. to 4 p.m. ma'am. Naamang gud ni tinggawas pud sa mga truck, mga dagkong truck. Mo ni tinggawas sa mga ni tinggawas na mo ning kung 2 p.m. to 4 p.m. mo ni naghuot ang atong kadalanan ani. So sa ako lang ng kuan mga idea ma'am ha. Dili na sa kuan jud sa pangkalahatan. Sa ako lang idea nga maong 2 p.m. to 4 p.m. kay siguro ang mga dagkong truck manggawas manggud anang kuana mo nay ilang pinaspasay mga oras. So maghuot ang dalan, magunahay ang kuan, magunahay ang mga sakyanan, ang mga driver pag kuan kailangan makalapos sila nga from 2 p.m. to 4 p.m. kay maabtan og 5 p.m. ba naman sila. So now, sir, that we've identified this specific time, unsay lakang karon sa TEU? Sa karon ma'am, prevention gihapon ang atong gipangkuan. Atong ikuan nga kaning ang among gibuhat ani is kaning ma-implement yun na siya ang kanang traffic rules. Kinahanglan kung unsay speed limit, mao yun na ikuan nato. And then kaning pag-ingon nga truck ban, after sa ilang kining orasa wa na jud sila kay para ang insidente sa bangga og sa mga disgrasya ma-minimize pud unta nato ingon ani. Kay ug magsigitag ang kadaghanan ani ang kusog manggod labi na ning mga motor. Kining mga motor kinahanglan
asa ilang lane dapit diri ra jud sila dapit sa lane. Mao ning kadi ang kinadaghan ani nga aksidente ani ang mga motor man, dili ang mga kaning mga four wheels, kadaghanan ang motor jud. Kay kahibaw ta sa motor bisag asa lang mulusot-lusot. And last question na lang, sir. Do we have enough personnel po under the TEU Sa to karon supervise this? Sa karon ma'am, actually ma'am, naagani ko'y plano unta proposal nga maghimo ko og detachment from north and then south. Maghimo ko og detachment unta ba nga naay butangan dito og opisina gani. Kay para naay ma-smooth ang atong flow diha sa may gikan sa norte padung pod diri sa south ug diri sa Kalinan. Naon ta ko'y detachment diha, gi-propose ko na kay our new city director nga butangan unta diha kay para mapaspasan nato gani ang ato ang kuan, ang ato ang mga vehicular accident, mapaspasan maabot dayon ta diha. Mo nang usually ang nakahugot gud sa traffic kani manggong mga aksidente nga nitabo nga dili day ma-pull out. Thank you, sir. Next. Okay, kay Sir Domingo. Sir, na emergency alert extreme karon about sa katong sa tsunami niya. Butang diri nga dili mo adto sa mga daplin sa kabaybayonan. Okay, kuna sa publiko. Bali sa mga sir no, bali pag-abot na ko dito karon sa estasyon, I recommend na ko nga magpaano ta og kaning heightened alert status karon nga magpakita ta og Coast Guard visibility sa ato ang kadagatan karon kay para mamadlong ta dito sa mga beach goers nato nga nagaligo or mag-warning ta sa ilaha nga ngani nga pangitabo para maiwasan nato ang mga insidente sa kadagatan. Ug nabod ni in addition diay nabod ni deployable response group or quick response team namo nga 24/7 nga pwede makaresponde sa maski unsa nga insidente nga mahitabo sa kadagatan nato sir. Sir, permit na ko rin kita pangutana, no? Basta na taga Philippine Coast Guard rin. Kana ganing matutag samal. Doktor, napansin ba na ninyo, uban diya nga dili nagasakayog lang sa ba? Kanang barge. Dili kunog kaning manifesto. Especially kanang nagasakay ng mga private mga sakyanan gani. Dili ba na gina-require? Sa amo sir no, bago dyan na muna pawao ng isa ka vessel sir nga mo biyahe og saman, amo dyan ang ginapaanuhan og manifesto. Labi na diri sa Santa Ana, kilometer 11, na dyan ang manifesto nga ginasulat nato before ta mo on board sa vessel. Kaya para mailan din nato kung kinsa ang sakay sa ato ang mga barko sir. Katong mga nagsakay na sila mga vehicle daan sir, katong nanasunod sa kanan ba? Manifesto gyapon na sila? Nanay record sir upon sa entrance diha sa sir ato ang mga pantalan sir. Okay, salamat sir. Kay Sir Garcia sir, ang problema nato karon sa gini action no, sa una panahon pa ni PRRD no. Ang daplin sa karsada dili gina pwede parkingan. Pero tanaw nimo karon sir, especially itong mga lugar gani nga katong isulti mo ganina ba? Nga alas 2, usa na siya sir. Nga ay mo napansin lang nga tinggawas sa mga sakyanan. Pero kabalo ka usa nga nakaamot po sir akong tanaw sa kuha lang pud ni. Kanang daplin sa karsada highway nga ginahimo karon sa mga trailer, sa mga kanang container yard ba? Nga usa nga nakakuso say plano sa TEU na sir. Actually sir, nagki-coordinate na ko niya anak karon sa team ni Colonel Abudi regarding niya anak kay mag-implement ni ana og kanang amo nang suhirang gikan sa north hangtod sa pinakatumoy sa south kanang mga truck nga nagparking dapin sa dalan kinahanglan tagaan yun na sila og kuan, tagaan na sila og kanang leksyon, dili sila mo parking di sila mo sud og Davao nga para lang i-parking diha ang ilang mga sakyanan kay mao ni naka-cause jud og grabe ka traffic. So nag-coordinate na ko niya na ni Colonel Abudi kay para mag-join operation mi niya na until pati ning mga tricycle nga naa sa highway nato karon amo nang joinan maybe mga next week para makita na ninyo nga mag-join operation mi ana sa kuan para ma-implement na siya. And then dili lang diha sa National Highway di pati diri sa loob na kining mga magpataka lag parking kinahanglan naatay implement ni ana nga
nga violation kay ug mao na siya dili man tatuhuan og dili nato tagaan og kanang kuan kanang pagtagad. Sir, ang problema, gina-issue nato ni sila citation ticket. Yes, sir. So, ang problema, barato ra kayo, sir. Yes sir. 500 pesos lang. Yes sir. So, wate plano nga ipasa nato das konseho nga himunog tag 5,000 ng Mao jud citation unta ticket, na sir kung pwede lang gani unta sir nga ipatawag lang ko sa konseho sir kay na ako'y proposal sir nga kung ipatawag ko nila kung para if in case nga i-appeal ko og kanang hearing nila dito ako din ang i-propose nga patasaan na siya og pwede lang gani sir na ako'y kanang rig gani og dili katong kay kana ganing murag kaning clam Yes. kay para diha dayon ma-impose na siya nga pataka lang parking dili lang kay 500 himuon na to og 2,000 5,000 para ma-clamp na siya kay og clamp na siya diha dayon dili kahawa ilang sakyanan kay maguba man ilang sakyanan ug ilang ipadagan sumubayad sila dayon na ay magsunod dayon dito nga taga City Hall para adto na mapatasan pud ang buhi sa City Hall ni ana kay dito man na sila mobayad sa City Hall. Yes, sa sir. treasurer. So, salamat yan, sir, sa action na, sir. Kay Ma'am Hazel. Ma'am, kumusta ang, ma'am, mga, ang atong mga nagkadayang mga police precinct diri sa Dakbayan sa Davao, ma'am. Kumusta ang ilang, especially sa mga, ay mga bagong mga chief of police manggod, no, nga na plastar, di pa lang, di, na mga bago, walang nabtanog, wa pa nabtag duha ka bulan ba? Kumusta sila, ma'am? Yes, sir. Actually, sir, in Davao City Police Office with the 19 police stations, kung nakakuan ka, sir, na yung mga bagong mga station commander. Actually, sir, from Davao City Police Office, ihapon na sila mga deputy station commanders and na may nakita nga to ang city director. So, gitaganong chance ang mga police major, sir, no nga makahatag po sa ilahang capability, sir, ba kung unsa sila dumaas di station commanders. And so far, sir, with the 19 station commanders sa time karon sa ato ang city director, sir, no, is mas maligalig siguro, sir, gumikan sa kaagtik, sir, no, ug sa kakugihan sa ato ang city director. Kay anytime ang ato ang city director, sir, magtuyok na siya sa 19 police stations and gusto sa ato ang city director, sir, nga once na siya sa isa ka station, dapat na ang mga station commanders. So naagid ang mga station commanders, sir, sa ilang mga stations and naagid sila kanunay just in case na may tabo silang areas of responsibility. Importante jud kayo, sir, ang decision making isip station commanders unsay pagkabuhaton just in case na mga problema nga ma-encounter nila, sir, silang mga areas of responsibilities. Morning. Kay Colonel Garcia. Yes sir. Sir, naminsan mo ganina itong propose mo nga pagbutang og tulog ka mga substation man tawag to, sir, no? Sa north, south, o unsay feedback na naman mo positive ba, sir, nga ma-grant? Actually sir, nangita na lang ko og lugar sir kay ako anang gi-propose ni city director karon nga maghimo mi og kanang bisag container van lang kay para kada 24 hours na nag-duty diha para ug nay mga road accident diha napita makuanan dayon maadtuan dayon siya dito matagaan dayon siya og pagtagad kay kung magdugay siya maghuot man ang atong traffic ana so kinahanglan diha dapita of area of concern na ay mga traffic 24 hours a day na ay nag-duty na investigator na ay traffic tanan-tanan nga naay kinahanglan ma-accommodate dayon ang mga diha sa dayo kay mao nang akong proposal unta and then unsa pa kani laging parking kaning mga kuan kaning dapin sa daan nga nagparking nga mga truck kinahanglan nuwala jud unta kinahanglan og ma-propose kung ipatawag lang jud unta ako sa konseho ako nang i-propose nga maghimo ta og kanang rules ni ana nga natay clamp gani para if in case nga nagpataka lag parking klaman dayon. And then, kung dili mo, makitaan mo dito nga na-reclaim mo sakyanan, tawag ka dito nga nung giklama mo sakyanan, bayad ka dito sa City Hall. Di ang City Hall makakuha pa og mga payment niya na ma-increase pang iyang mga kuan. Okay. So, dito sa implementation niyo sa traffic, no? O sa usual, sir, asa mo na naka-focus karon sa labi na sa pag-isog citation sa Davao City po?
karon ang among focus karon kining speed limit kay mao pa man ang amwa kay wa pa man ni ma-issue yung mga TOP kay citation pa lang among mahatag speed limit kining mga saba nga tambutso kaning murag maura na ang among nakuan karon di speed limit ug kaning bura-bura. Every day we usually kanang may isyuhan na mo kuan kaning moabot og mga minsan 100 kapin kada adlaw din na naana sa among report naana Bura-bura. sa among data yes So, bura-bura. kanang o kanang speed limit. Sir, usual mo gud sa kaning concern sa uban, no? Of course, pag sa maglagot mo ito magbasa sa social media, kaya of course, kita rin patagustong saba, no? Kaning ginapamugos nila nga dapat during sa implementation is natong katong test visibility visible meter o sa ato karon sa PIO nagagamit ba ta na sa during sa implementation sa ning bura-bura Gamit og unsa sir? decimal decibel meter Wala pa mi ana nga kuan sir. Ang amo lang in flagrante lang amo na alang jud mi ang ako ang mga trupa ang mga kapulisan nato naara jud sa danog. Unsay in flagrante ra jud ang amo sir wa pa mi mogamit niya ng kanang wala pa mi anang kahimanan ng wa pa mi ana. okay mo mo ilang concern no paunsa na ma-determine kung ilampas na to sa 99 decibel meter ang katong sounds sa Wala pa mi Wala ana pa. nga kahimanan sir. Ang amo lang kana lang madungog lang namo kanang in flagrante. Sa bura-bura. so ordinance ato gina Yes sir, ordinance lang. Oh. Ordinance lang sir kay daghan pa sa amwa karon nga wala pa mi ma-issue og mga TOP sa LTO kay karon pa lang ang uban nagseminar pa lang karon pa lang adlaw nagsugod. sige thank you sir to Captain Tuasan ako Ma'am, okay na. Excuse me day. Nagtawag nga akong operation karon sa TEU na aday may gigamit ana karon mao din ay gigamit namo para sa implementation ni anang kanang sa decimal meter para kung unsa ka kusog ang imong kuan. Mao na among gigamit sa pagpanakop day karon. Sorry kaayo. Na. Okay to Captain Tuason. Ma'am, Yes, sir. lakip ang ato ang Davao City Police Office Rabetales Police sa Barangay nga awardees no sa kauluhan. Ma'am, paunsa na to ni na kabot po. Yes, sir. Yes, sir. Davao City Police Office, Revitalized Police sa Barangay, sir, no? Isa siya sa awardan sa ato ang National Police Headquarters sa Camp Crame as the best Revitalized Police sa Barangay team. Ang ato ang gitagaan na sir no is kaning team sa Marilog District. Kaya makita magid nato sa Marilog District sir no ang kaning Cluster 13 nga daghan sila mga projects nga gihimo sa ato ang mga kaisunan diha sir sa Gilas Barangay. So nakita man na ninyo sir no kung sa mga project nga nahimo sa ato ang Revitalized Police sa Barangay diha sa area sa Marilog. Tulo na siya ka barangay sir ang gina-cater sa ato ang DCP RPSB. The rest ana is the RMFB ang nag-cater sir pero RPSB gihapon. And diha sir nga mga projects sir no sa nakita nato ang katong imuhang sir gipakita sa inyong station sir is isa lang to sa mga programa nga hatagan sa ato ang RPSB Cluster 13 team. Ang uban diha sir is sa mga eskwelahan sir no like katong daycare center murag duha or tulo na siya ka daycare center ang gitabangan sa ato ang RPSB through the help sa ato ang mga stakeholders sir. So isa na siya ka mga criteria sir no kung anong napili ang DCP o RPSB team nga best among the others sir no sa paghatag og kanang tabang sa ato ang mga kaisunan na sa mga GDAS barangay. So nagpasalamat sir no ang Davao City Police Office sa mga stakeholders sa ato ang RPSB nga bisan year 2020 pa nag-start ug hangtod karon naghatag gyapon sila og kanang suporta sa ato ang DCP RPSB and also sir sa ato ang local government unit nga naghatag pud og suporta sir no sa ato ang Revitalized Police sa Barangay sa DCPO. Thank you, ma'am. To Police Lieutenant Colonel Garcia.
Sir, gahapon natay nahitabong disgrasya sa may coastal area. Yes, sir. Oo. Sir, Gahapon sa hapon. Opo. Nabatay data sir kung pila nang natala nato gikan January to July nga disgrasya sa ano? Yes, sir. According Ay, Coastal Road. sa among data there sir, from January karong 2025 is January to present is niabot na taog 2,598. So entire na lugar sa Davao City. Yes, sir. Entire na ni tanan sa lugar, sir. Compare ni sa last year, sir. Last year lang ha. Last year, sir, niabot lang taog 1,998. Karon nga tuiga, sir, from January to July lang karon nga present, niabot na taog 2,598 nga nag-increase taog 30% nga incident, disgrasya. Thank you, thank you. No, good morning kay Sir Domingo. Sir, any directive po after the tsunami warning issued by the PHIVOLCS? Sa karon ma'am no, ang Coast Guard Station Davao ma'am no, naka-heightened alert status na o mag-coordinate mi karon sa mga barangay kay para masita na mo ni karong mga beach goers. Og karon ma'am, bali ato ang gi-intensify ang ato ang mga patrolya diri karon sa kadagatan kay para ma-ensure nato nga walay mga tao karon nga galigo-ligo diri sa ato ang area of responsibility sa Davao. Ma'am, sir, what particular coastal areas are you prioritizing, especially those fronting the Pacific Ocean? Diri karon ma'am no, sa area namo ma'am, ang kadalasan man jud nga naay mga beach goers is diri sa may area sa Daliao, Barangay Dumoy, tapos diri sa Santa Ana napo na yung mga pipila pudra nga galigo pod diri sa may kilometer 11 sa may Barangay Ilang ug sa may Lasang. Thank you, sir. Kay Sir Garcia. Sir, good morning po. Sir, what is the participation of TEU, especially in our road safety action plan? Ang participation ng TEO sa ano, ma'am? Sa road safety action plan. Yes, ma'am. Ang participation sa TEO sa road safety plan is prevention lang unta of kaning mga accidents, kaning magparking lagi kaning mga maski asa lang, kaning overspeeding kinahanglan i-implement yun na siyang overspeeding kay labi na diri sa city nga namosulod nimog city kinahanglan implement na nimo siya ang 40 kilometers per hour lang para and then kaning parking lang jud kay usually ang nagparking o kining ang nagkadaglahanan nag-overspeed ani kining mga motor gani kay makalusot-lusot ra man gud sila, and then kaning nahitabo nga kining mga traffic light mo nang gituyo na nato basig nagtuo mo nga ang Davao City walay traffic light, naay traffic light ang Davao City. Wa lang nato may tungod sa kahuot kay ato ng paandaron maghuot ang kaning kanto. So mao nang gi man to man na lang nato kinahanglan ang mumanage sa ang diri lang dapit sa may kining mga area nga nakita nimo nga walay traffic light. Okay ang traffic light na wa lang nato kuan kay maghuot man ta, so kinahanglan man to man lang nato. So mao nay usa sa ato ang gihimo nga kaning prevention sa aksidente. Okay, sir, din napansin lang namo din sa may Davao City Coastal Road, parang daghan-daghan na no, Yes, ang mga ma'am. traffic accidents. How crucial or valuable are the CCTV cameras, especially in traffic investigation? Ang kana manggod ma'am nga mo nang amo dihang gi-focus diha ang kaning speed limit kay kusog jud kayo managan ang mga sakyanan diha. So makakita nimo time to time naa joy TEO nga naajoy mga pulis diha nga TEO nga gi-focus na namo diha kay tungod sa kakusog sa magpadagan sa mga sakyanan. Nya naa diha ang kuan kanang kadaghanan sa aksidente makuan kay kusog ba ng dagan sa mga sakyanan. Okay, kay Captain Tuason, ma'am, katong establishment nato sa monitoring posts sa Coastal Road, kumusta na as of this time? Yes, ang proposal pa to sa ato ang City Director, ma'am, no? Kay nakita man gud niya, ma'am, sa iyang pagtuyok-tuyok, sa iyang kakugi sa pagtuyok-tuyok. So nanapod siya nakita na pwede nato himuon
para ma-monitor nato ang mga pangitabo diha sa coastal road area, dili lang sa traffic bomb, kundi apil na ang mga krimen nga nahitabo diha dool sa ato ang coastal road, especially nga naay mga reported incidents, nga naay mga incidents na mga ipangkawat ang mga bakal. So sa pagbutang diha ma'am sa plano sa ato ang city director, ako na kayo isang tabang and unta suportaran mo. Bali pila ma'am ang as of now na ginatanaw ninyo na establish? So far karon ma'am sa daghang plano ato ang city director ma'am, and isa diha ang kani sa coastal road, and napasay mga plano ma'am beside the DCPO headquarters and uban pa sa iyang giingon ma'am no, nga naa pa siya daghan nga strategy, mga plano, mga programa para at least ma'am kung dili man ma-zero ang crime incidents diri sa ato ang syudad sa Davao, at least ma-minimize. So mao na gyud ang plano sa ato ang city director. Naay update ma'am si PCSSO nga gihatag sa DCPO as to the update of establishing CCTV camera sa coastal road? So far ma'am, mga isa kong update na ma'am no, kay dito man gikan ang ato ang city director god sa kay Sir Sumagaysay. So na sila yung mga gipang istoryahan ma'am, apil na diha ma'am no ang katong sa imong giingon nga CCTV nga unta nay pwede ta makabutang o diha og kanang PNP ma'am, aside sa empleyado sa CTTMO, kay para direkta ma'am ba kanang paspas ang paghatag nato og responde, especially kasagaran manawag is through 911. Thank you ma'am. Tiguang, okay. Sila. Okay, kang Ma'am Hazel Tuason. Ma'am, kining first question ako, ma'am, sa... Nagikopya, sir ba? Lagi. Akong ginotaan. Sa kasaulugan, sa Kadayawan, nabatay ipang-deploy po ng mga covert and overt operations, kay mga operatives nato na uniform and non-uniform personnel. Yes sir, sakto yun kayo nga pangutana sir no. Atong iklaro sir nga ang Davao City Police Office dili lang naka-uniform personnel nga ato ang i-deploy ana sir. Naatay mga intelligence officer from 19 police stations sir, aside sa intelligence officer nga naata sa DCP headquarters. So tanan nga intel officers sa 19 police stations and sa DCP headquarters ato na silang i-deploy sir sa pagsiguro nga kanang mga noted sir nga mga kawatan diha involved sa pickpocketing. Ato na sila na tayo mga proactive measures actually ang ginahimo ana sir, headed by our chief sa City Intelligence Unit sir. Okay, musunod tong pickpocket no nga ako ang kuan. So nabatay mga list kay namang gitay police blotters nya nabotay mga sige nagbalik-balik din na sa presinto. So are we privy nga atuwa silang ipaskin, or is it a violation sa ila pong human rights kung atuan na siyang buhaton labi na ni mga dreaded ng mga criminals? Actually sir, nga to ang acting city director sir no, Police Colonel Manan mo Arif sir, nanan say mga instructions sa ato mga station commanders katong mga Rose Gallery gani sir, katong mga involved sa namong good tay uplan lots tugi sir, sa mga involved sa robbery, akyat bahay, theft, sa DC and snatching. So nanan na sila dito sir, ang gusto sa ato ang city director is iwas ato sila tanan nga mga involved sa krimen diri sa ato ang AOR, and then ipanghatag-hatag na sila tanan sa ato ang mga station commanders kay just in case, especially karon sa Kadayawan, ang ato ang mga intel officers so familiar na ni sila sa mga kawatan involved sa robbery nga mga individuals. Natay mga monitoring ana sir. Okay. Regarding pud sa drug menace no sa ato ang mga sosyedad sa katong giingon ni mga revitalized police sa barangay, are we going to strengthen that on kining program of ours Philippine National Police tungod kay during activity season like Kadayawan nagkadaghan ang mga muanhi diri, and then we don't know tam dik and hari ang muanhi diri. So are we going to monitor diya sa barangay level, or are we having close coordination sa ato ang mga barangay officials regarding that thing, especially in drug addiction, drug menace? Yes sir, advance kay atong city director sir no. Nana siya mga instructions pod sa ato ang mga station commanders to coordinate sa ato ang mga barangay officials, especially the barangay captain sir no. Kay sila gyud mismo ang nakabala kung unsay kinsa ang mga tao nga involved sa illegal drugs. No, nanod tayo mga monitoring ana sir, and sila gyud mismo, sila kanang frontliner sir ba silang area. Mo nang kailangan jud nga maayo ang relasyon sa ato ang station commanders ug sa ato ang mga barangay officials kay sila mismo nakabalo kung kinsa ni mga individuals nga involved sa krimen sa ilahang lugar.
And tayo monitoring po na sir sa ako ang giingon instruction sa ato nga city director sa ato mga station commanders ngay monitor ni mga involved nga mga individuals para dili na pud sila biktima pa. Hoping sir no nga dili na sila biktima pa o kanang mga inosente nga naningkamot para sa ilang nga pamilya. Okay, thank you very much, ma'am. Dirita kay Kuan, Sir Garcia. Sir, just recently, no, it happened time and again, na-observe lang po namo kami nga naga-ride og motorcycles. Di na particular sa station police number 2, police station number 2, San Pedro Police Station. Nganong ang motorcycle lang ang ginapara, naabay o sa checkpoints nga ginapay gayon? Had there been any explanation on that? And then, why is it nga ginagamit ng gyapon na to ang COMELEC checkpoints nga signage? Naaba na tay kuan na, or is it in preparation for the incoming barangay election? Sa ako ang idea lang sila nganong trap mga motorcycle lang ang giparang kuan kay murag kanang ilang ang kanang para sa kuha sir murag kanang unfair kay sa tanan gani sa mga motorcycle kay why motorcycle lang because ang motorcycle man gud sir is usually used as dali kay maka-escape ba, dali kayo makaluso, dali makasulod. So ang kadaghanan sad sir nga mga gipangkarn ang gipangkarnap nga kuan, ang mga motorcycle lang dali kayo makarnap. Unlike sa four-wheel vehicle, madugay-dugay ka. And then kana sir jurista kanang discretion po na siya sa station commander nganong motorcycle lang ang ilang gipara. Nganong dili yan nila i-appeal o para nag-checkpoint sila pero nganong ang motorcycle lang. So siguro ang atong mapangutanan niya na sir is ang mga station commander nganong nag-checkpoint sila nganong ang motorcycle lang ang ilang ay lang gilisod-lisod dili ban pati ang four wheels. Yes, the reason why I ask you that question sir kay every one of us, every vehicle nga nagatraverse Yes, sa mga nagunang kuan dalan diri sa atong syudad sa Davao is kuan suspect if ever mga na sila himo Yes, sir, mga motorcycle. illegal but katulagay nga nganong why concentrate only on unfair the motorcycles pero nevertheless imo nang nahatag tong explanation sir no. But regarding on this loading kaning overloading sa mga passengers especially na ay mga sakyanan na coming from outside of Davao City nga mo participate sa ato ang kadayawan activities. So what are your rules na abay mga kuan since ikaw tong traffic czar nato diri sa atong mga kapulisan, so unsa man ang atong mga pamalaod ani sir? The loading ang among kuan niya na sir kanang mga overloading kanang mga parking area na atay we have kanang join ni sa traffic kini ganing TMO sa kang Colonel Abudi CTTMO. We have to join forces sa pag-implementar sa kaning mga overloading kaning mga patakalang parking labi na karon sa umaabot na tong festival nga kadayawan sir. So how about the carjacking kuan sir? Kana lagyon ta sir Kanang mao carjacking nga kuan, so nana ba tay mga bag-o nga mga i-introduce nga mga kuan, mga mechanism aron nga malikayan ni because naay mga nagkadaiya diri mga dagko nga mga tindahan diri niya we don't know sa mga una-una sa tao. So unsa man ang atong i-introduce ani nga mga kuan sir, mga mechanism para malikayan ni mga carjacking activities? As far as sa ako nang giingon sir nga mag-join forces ni kuan sir ni mga station commander mga intel para kuan na sir ma-prevent na siya ang mahitabo nga carjacking kanang mga panghitabo and TEO sa intel sir. Okay, thank you very much. Salamat. Kay kuan ta kay Sir Domingo. Sir, mangutana lang ko sir no since naman tay warning karon no, red alert status. Ang pagbiyahe ba from Davao to Samal is included? So what are we going to do sa atuang mga biyaheros from Davao City to Island Garden City of Samal and vice versa sir? Sa karon man sir no, ninaw pa ang dagat, nagakuha og update karon sa ato ang mga ports. Bali sa karon mag-release lang ni advisory nga og extra precautionary measure. Ginausab-usab din na muna pag may mga ingani
kay para maiwasan nato ang insidente ug amo apong gina-intensify jud ang amo ang pre-departure inspection nga ginasigurado jud namo nga sa open decks nga mga vessel nato is nakasuot og life jackets, tapos nay radio communication equipment kay para during the incident makatabang dayon, makatawag sila sa Coast Guard. Last question, sir. What is the violation if ever nga unsa man gyud, is it necessary nga kuan kining magsulobdan og life vest ang mga pasahero padulong pa lang sa Island Garden City of Saman or vice versa, or kinahanglan pod nga daghan og mga life jacket ang mga mobiyahe ay nga mga lansa paingon dito? Sa Coast Guard sir no, naagi na siya sa pre-departure inspection na checklist nato nga kailangan naagi sapat nga life jacket ang ato ang mga vessel ug para sa open deck natay memorandum circular ana nga gina-require jud sa open decks nga tanang passenger is magsuot jud og life jacket kay naabot na siya multa. Ako yung una, Ben, sorry ha. Good morning sa itong mga bisita. Unahon sa nako kang PLP Col Garcia. When it comes to kay na may few concerns lang, pero ako lang i-consolidate because matag tungang gabi man god, especially sa diversion road, MacArthur Highway, caught off guard, nga wala gay mga TEU nga nakadeploy, na yung mga kusog mo padagan, labi na harurot, mara mag race car driver ang ani. Pero unsay atong dapat na kung mag-attempt na dunay mga tao nga mag-disregard sa mga traffic rules, kung mulatas sila regardless kung sa coastal road ba, kung sa diversion road or any major roads nga kusog nga magpadagan na daw murag race car driver. Karon sir, 24 hours man lang nag-duty ato ang mga pulis diha sa Coastal Road, diha sa kaning Diversion Road. Naay naka-duty diha 24 hours sa area na sa itong gabi kay naama mi tulo ka shift from morning 6 to 4, 4 to 12 and 12 to 6. So, 24 hours na siya, naanay nag-duty, naay namusila na sa overspeeding, naay manakop diha og bura-bura diha sa Diversion Road and sa Coastal Road, sir. Actually, naami mga record diri, sir, every night, sir, naami dakop more or less 60 among nadakpan diha sa Coastal Road and Diversion Road. Naa diri, sir, sa akong i-present nga data. Follow up lang nako regarding sa atong mga motorcycle riders nga mga vlogger na mga hashtag gihapon nga magbuhat na dili maayo nga disregarding the traffic violations sa mo kusog magpadagan pala lang for the content. So atong pahimangnopod sa mga motorcycle riders na mulatas within the nato nga mga major roads for the vlog or katong lakas loob, kumbaga, sir. Pag once nga matimingan na mo jud sila, sir, dakpon jud na mo sila, sir. Dili jud mi mo ingon nga kanang magpasaylo-pasaylo mi kay whether kinsa ka, basta once na you break the traffic rules, amo sang i-implement ang amo ang trabaho. Kay di man na pwede whether you are a vlogger or a ordinary person or mahirap ka o mayaman ka, once you break the traffic rules, dakop jud ta, sir. Mao jud na, sir. Pero so far karon, sir, ang among mahatag, sir, is citation pa lang kay wala pa man mi matagaig mga kadaghanan namo, wala pa mi kanang TOP nga issue ang kuan, sir, ang kaning LTO nag-seminar pa, undergoing pa mi seminar. Last na lang may before I pass on to Ruben, my friend, to Sir Domingo. With regard sa ato ang kadagatan karon, 11 na sa mga coastal areas, mga resorts, doon na ba tayo nakitaan na mga na-caught on the act na nagbuhat sila og milagro within the wee hours of the night sa ingon natong
katong sa mga beach resort nga magabuhat sila o nga gugma, whatever it is. Ay kani nabay ingon natong severe na violation or nay nasakpan within the wee hours of the night po, sir. Sa karon man sir no, wala pay reported nga incident ana ikan sa to ang mga substation sir no with regard sa kani mga intimate nga mga bawal nga ginahimo sa mga dagat tuwing gabi. Wala pay mga reported incident sir sa karon sir. Okay, sir, nagpangutana ng utanan ko, dugay kay Paso. Kay Sir Garcia, sir, dito sa mga accident report, car accident, doon na ba'y natala sa inyong report yung gidala karon nga mga drug racing that cause disturbing sa mga labi na sa mga motorista nga wala drug race. Example, sir, para for your information. Yes, sir. Sir, dati kong kagawad, sir, niya, ako gyapon ginako na, kagawad, diri dapat sa may kuan ba, na nag-drug racing dire between 11 to 2, somewhere in Father Selga. Okay, exactly, diha dapita sa may mga sementeryo diha na sila daw, sir, niya, ang nag-text ako mga constituent, dili katulog akong anak, akong asawa na pinervyos basig mao ning kamatay ani karon. Ado na ba nahitabo ang nga report sa inyo, sir? Actually gitawag ko na ni sa kuan, sir. I don't know, murag wala ba ni action, sir? Naami di report niya ana, sir. Naami nadakpan ana, sir, bag-o lang mga last week lang. Naami nadakpan diri dapit sa may buhangin o diri sa may kining mental dapit. Kana manggod nga mga drug racer na ay ang kanang mga kuana, kanang mga hitabua, ang mukandak dapat niya na og kanang prevention og dili kanang payong sira, payong. Ang dapat ang mukandak niya na, sir, ang police station magudunta. Pero kung wala gani mo akandak ang police station, sir, you can have my number. I-text mo lang ako, papuntahan ko kaagad doon sa police ko. Kay usually, sir, sa basa ingon ana labi na dito dapit sa mental kanang ingon ana kay wala mo action ang police station o wala ang barangay na ay mga nahita na mga leaders na naabot diri sa ako ang bis karon lang. Yaksyonan man dayon nako, sir. Yaksyonan dayon nako. So akong ibilin akong number kung in case kay wala mo action ang police station. Kaya ang police station dapat mo adto ana sa Sir, naka-live to, sir. Pwede nimo isulti, sir. Yes, sir. You have my number, sir. 0917-719-4035. Kanang if in case nga walay police station, wala madto sa police station ang kanang usa ka lugar nga imong gi-complain nga naay drug race, kanang mga parking nga mga illegal parking. I-text lang ko ninyo, you can have my number. 0917-719-4035. Pag wala mo adto ang police station, akong padtuan dito sa ako ang mga traffic policeman. Kay kanang ingon ana, sir, dapat ang police station sila mo implement niya na sila mo adtuan ng lugar. Kung asa na dapita labi na pananglitan ana na diha sa mandog na diha dapit sa may buhangin. Layo na dapat ang buhangin police station na mo action ni ana. Pero pag wala sila mo kuan, sir, i-adto ko, i-text lang ko ana or itawag na ko sana apadtuan dayon nako dito, sir. Okay, having been said, sir, kay Ma'am Tuason. Ma'am Tuason, sabi ni sir, kailangan police daw yan. Kung hindi maganda, you can you give us also your number? Ako lang yung PSA station number, hindi yung personal number. Yes, sir. Ang concern no hotline sa DCPO, sir, is nasa Davao City Police Office official Facebook page. Makita nila dito, sir. Kung data, mangula ni ikon mo. Hindi makita dito. Pakuyawan mo tayo ng personal, sir? Ayan ang personal, sir. Yes, sir. Sa Davao City Police Officer, no, money ang hotline na mo, sir, nga pwede nila tawagan anytime po kung nasa sila mga concern nga wala ma-respondihan dayon or wala matubag sa mga stations. So, pwede sila mo tawag, sir, sa tuang hotline sa DCP headquarters 0998-596-7054. Muna siyang sa Smart. Sa Globe, 0916-659-2576. Or telephone number, sir,
224-1313. Okay, thank you, ma'am. Yes, sir. Having been said, sa Coast Guard, kay Sir, saan nilipat niya? Domingo. Having been said, Sir, Ensign, meaning Lieutenant, sir, no? Okay. Kanang, kung sa'yo number mo, sir, pananglitan na may concern regarding sa Coast Guard. Para sa hotline no sa Coast Guard Station Davao, mo ni siya 0927-153-2648. Okay, thank Expected you. na maka-responde jud dayon mi pag matawagan niya. Kay Tukayo Ruben Gadot, sir, basig nami concern regarding sa imong departamento, sir. Tagay po big number nimo. Sir, amo ang DIPAW, pwede na ko ninyo makontak sir, no? Sir, But tayo in sa terms, meaning sa DIPAW, dahil sa Division Public Affairs Office. sir, no? okay, okay. Actually, Wala lagi ng meaning. lang ito na ang among officer is wala ga represent sa tibuok sa command, no? Kay naami mga line units, battalions. Dili na ko may isa-isa ang atong mga batalyon pag abot sa concerns. But naa nga to ang 10ID page, no? Open na siya sa tanan reklamo, dili lang sa military actions, but even sa mga personal problems like sa pamilya na ikabuang ang sundalo, dito na pwede mo dito mag PM sa ato ang 10th Infantry page. Sir, abalik ko kay Sir Domingo. Sir, follow up na ko tong kay Carlo Dolerba. Concern ba jud sa Coast Guard kanang mag-fling-fling kaysa along the coastal, rabi na sa Sama or somewhere along the coastal? Para sa mo sir no, dili na muna concern kay ang pinakamandato jud sa Coast Guard sir is ang safety and security sa tuwang kadagatan sir. Sa police siguro na, sir, no? Sa police siguro na, sir. Ma'am Tuason, concern po ba na sa police ingana, ma'am? Yes, sir. Just in case may mga complaints, sir, no? Pwede na sila dili na sila pwede magdiretso sa area kung asa to na i-complain, sir, no? Dapat napatay buhaton anang pag-blatter and then interview with the complainant, sir, kung kailangan na mo atuan dito or madako ba na mo code in the act, just in case na sila gibuhat, so pwede na siya, sir. Ano na siya sa PNP? So kung nagtapad-tapad lang, bayag-bay, okay ra. Depende, sir. Depende na siya, sir. Kay lahi ang sa babae o sa lalaki, good, sir. Ma'am, kasi kaso na, ma'am. For sa lalaki, sir, concubinage, and then sa babae is adultery. Sa duha, ma'am, exposing Ang sa babae ko, sir, dalira na siya. No? Pero ang sa lalaki, lisod siya, sir, kay kailangan pa niyo siya ipuyo sa conjugal property. Yes, sir. Huwag na kayo makialam. Kano makisaw-saw pa kayo dyan. Yung mga love affair sa kuan. Anyways, thank you so much. Mga interns ba ni sila? Mga interns, no? Okay. Asa nga, Mindanao Times. Okay. So maraming salamat. Anyways, wala na siguro tayong mga pangutana. 11:45 na. Sir, Lieutenant Colonel Christian Antonio Sir Garcia, hope to see you. Wala pa siya matagam. Ani di ini Apis Kabalo si Sir. Sa IDG si Sir. Karon na ka na aside traffic, sir. Yes, ma'am. Karon lang, ma'am, mo nang kinahanglan ko nga mag-seminar jud kog daghan sa LTO kay wala koy balaod pa kayo sa traffic, pero sa kanang mga krimen dali kay ko sa tanan na mag-imbestigar, mga patay, mga kawat-kawat. First time na ko ma-assign og traffic, so I have to be educate myself jud. Yeah. And read the laws of traffic rules. Okay, thank you so much, sir. Maraming salamat. Unta nga dili ka matagam. At least na may experience ka na paano ito gawin yung press conference nato. Captain Hazel Tuazon, ma'am, salamat kayo, ma'am. Yes, ma'am Ruth. Daghang kayo salamat, ma'am, in behalf sa mo ang abtik, ma'am, no, kulihan nga City Director Police Colonel Manan Caracas Moarit. Daghang salamat, ma'am. Thank you so much. And Sir John Domingo, sir, na ay tsunami waves, no? O niya, naka-join ang Coast Guard sa ato, Sa mo lagi to ma'am, pahimangno na mo karon para sa katawhan ma'am. Iwasan sa nato maligo sa dagat jud ma'am kay para maiwasan nato ang mga insidente. O on behalf sa amo ang station commander nga si Lieutenant Junior Grade Winston Ray P. Gonzales, Philippine Coast Guard. Ma'am, salamat sa pag-invite. Okay. Kung 1 meter, sir, tama 1 meter ang saan na siya kuan? Kataas, ma'am? Kataas.
Mga nanapod sa inyo ni ma'am. Oh, okay, sa ikan sa katong Ay, yes, ma'am. Oh, okay. Tapos, paano yan? Sunod-sunod? Yes, ma'am. Sunod-sunod, ma'am. So, delikado gid po siya. Pero sa karon jud ma'am, ang amo ang giano ana ma'am kay gina-advisean jud namo ang mga water crops nato nga mag-take sila og extra precautionary measure ma'am. Okay. Sige, thank you, sir. And Major Ruben Gadot, sir, dahang kayong salamat, sir. Ma'am, bago ang pasalamat, 30 seconds lang ma'am ha. Oh, sir. I-iterate lang nako ang ato ang combat scoreboard sa 10ID. Since January, nanatay a total of 438 ka surrenderies. Hangtod karon, then 121 ka assorted firearms ana siya. And also sa ato ang Task Force Davao, muna ang atong recap sa ato ang mga apprehensions pag abot sa isgutan ng shabu ug marijuana. Sa shabu natay a total of 2,306.14 grams of shabu, marijuana 81.67 with a total of combined street value of 15,831,074 pesos and 80 centavos from December 1, 2024 to date. Daghang salamat sa ma'am sa pag-invite sa 10th Infantry Division sa pagpanguna sa mo ang Division Commander Major General Alan Hambala. Thank you so much. So, kailan mo mag-retire si General, sir? Mag-retire na si General, no? October, ma'am. Usually sa birthday ng ato ang commander ang retirement nila, which is October 29. But delete na lang to man. Until gunit na to ang order. Okay, thank you so much. And mabuhay po tayong lahat. And that ends our Davao PCCU Press Corps briefing dito po. Thank you so much, the Royal Mandaya Hotel. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Good noon.